itong mga galawan na ito na nitong nakaraang mga araw na yung mga tao ang sinisigaw na ng mga nagrarally doon sa Senado ay Marcoleta. Mukhang nakarating kay Bongo na yon. Marcoleta na talaga. Ha? At saka si Bongo rin, si Bongo rin mga kabunyog, mga kababayan, ano rin siya, alam niya rin na maraming ayaw sa kanya. Ay, di ba sino ba yung nag-away na yun? Yung mga supporters ni Vic Rodriguez. Yung mga supporters ni Vic Rodriguez at saka si Jing Paras. Si Jing Paras kasi, supporter ni Bongo. Oh. Kaya yung mga galaw-galaw ngayon ng grupo nila Vic Rodriguez, anti-Bongo yun. Anti-Bongo. Oh. Ha? Ayan mga kabunyog. So, itong si Marcoleta, siya na nga kaya ang maging VP ni Sara Duterte. Oh. Pwede, kaya lang si Marcoleta may problema rin. May problema rin. Kahapon, nag-submit na siya ng kanyang counter affidavit. Kahapon. Nag-submit na si Marcoleta ng counter affidavit niya sa ombudsman. Kasi may kaso siya sa ombudsman. Plunder din eh. Plunder at saka indirect bribery. Tungkol yan dun sa 75 million pesos na donation kay Marcoleta. Yung gift sa kanya nila Mike Defensor. Plunder yun, yung kaso na yun ni Marcoleta. Ang balita, kahapon, nag-submit na siya ng counter affidavit niya. Ibig sabihin, yan yung kanyang paliwanag nung side niya. Nabasa ko yung post ni Wilfredo Garrido, ni attorney. Sabi niya, ayan, baka mga 2 months lalabas na ang warrant of arrest ni Marcoleta. Hindi matindi tong sinasabi ni Wilfredo Garrido. Talagang ang tingin ni Wilfredo Garrido, lalabas yung arrest warrant kay Marcoleta eh. Sabi ni Wilfredo Garrido, good. This is a slam dunk case. I give the ombudsman 2 months to file the case and obtain a warrant of arrest from the Sandigan Bayan. Come August, kulong na si Marcoleta. Kasi ang news update ng ABS-CBN, Marcoleta files counter affidavit over alleged failure to disclose 75 million pesos campaign donations in SALE. June 5 to June 5, 2026 na balita. Kaya medyo to rin, ito yung problema rin ni Marcoleta. Bagamat lumalakas yung kasikatan niya sa mga pro-Duterte at lumalakas yung pangalan niya na posibleng maging VP ni Sara, may sarili ring problema si Marcoleta. Itong ikinaso sa kanya ng ombudsman. Ombudsman mismo, may criminal complaint siya sa ombudsman sa kanya. Nag-submit na siya ng sagot kahapon. Ang comment ni Attorney Wilfredo Garrido, good, this is a slam dunk case. I give the ombudsman 2 months to file the case and obtain a warrant of arrest from the Sandigan Bayan. Come August, kulong na si Marcoleta. Yan yung nakikita ni Wilfredo Garrido by August daw makukulong si Marcoleta. Hindi, mabigat kasi ito. Ito kasing plunder case ni Marcoleta, bakit mas madali ito na ma-resolve ng ombudsman? Yung kila Padilla kasi, yung kila Jingo Estrada matagal, di ba? Inabot ng 1 taon. Pero naman kasi ang mga testigo naman kasi at ebidensya doon, hindi kaagad na i-ready. Samantalang dito kay Marcoleta, ready ang mga ebidensya. Ano ang mga ebidensya kay Marcoleta? Yun mga sinabi niya mismo eh. Yung mga admissions niya, yung mga sinabmit niya sa COMELEC, saka yung mga live niya sa yung programa niya sa Ganang Mamamayan, doon niya sinabi yan. Kaya maraming ebidensya kay Marcoleta na galing mismo sa kanya. Galing mismo sa kanya. Kaya mas mabilis ma-resolve ng Sandigan Bayan ay ng ombudsman ang kaso ni Marcoleta. Lalo na't nag-submit na siya ng counter affidavit kahapon. Nag-submit na siya ng counter affidavit kahapon. So sa tingin ko, pag ang ombudsman hindi na nag-comment sa sagot ni Marcoleta, di na yan, for resolution na yan. For resolution na para mapabilis. Di ba? Mapapatagal lang yan.
kapag dun sa counter affidavit ni Marcoleta, nag-comment pa ang ombudsman. O, di syempre magko-comment na naman si Marcoleta doon. Pero kung yung sagot ni Marcoleta, yung counter affidavit niya, hindi nasasagutin ng ombudsman, for resolution na kaagad yun. Mapapabilis yun. O, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Kaya, bagamat maganda yung ano ni Marcoleta, yung lagay, dahil parang siya na yung nasisement na lumalakas siya sa grupo ng mga pro Duterte, mukhang siya na nga yung kanilang kandidato sa pagka-vice president. At si Bongo ay parang wala na, itsapwera na. Kaya lang si Marcoleta may mga sarili ring problema at kaso. Ha? Oh. Hindi, sa totoo lang mga kabunyog, mabigat yan. Mabigat yung kaso na yan ni ano. Sabi nga ni Attorney Wilfredo Garrido, ang tingin niya, baka abutin lang ng ano, August makulong na si Marcoleta. Matindi naman tong ano na to, itong timetable ni Attorney Wilfredo Garrido. Hindi, ano kasi, mas madali kasing i-resolve ng ombudsman yung problema, yung kaso ni Marcoleta kasi yung mga ebidensya galing mismo kay Marcoleta. Oh. Siya mismo, yung mga sinabmit niya sa COMELEC, yun lang naman ang ebidensya laban sa kanya. Ni Ronald Llamas. May nagtatanong. So, ito na, mga kabunyog. Itong anong ito ni Marcoleta, nagsisigaw na sana yung kanya mga supporters Marcoleta, Marcoleta. At saka may vacuum ngayon sa liderato ng mga pro Duterte. May vacuum. May vacuum. Kasi wala na si Cayetano. Paano na si Cayetano? Di ba? Palipas na yan. Ito na ngayon si Marcoleta yung lumalakas. At posibleng siya yung sinasabi ni Sara, posible. Kasi sabi ni Sara may napili na siya. Ayaw niya pang i-announce. Parang si Marcoleta. Kaya lang, si Bongo, wala na yan. Si Marcoleta. Kaya lang, ang problema nga, may problema rin. May kaso. Plunder din to, non-bailable din to. Plunder din to, non-bailable. Sabi nga ni si Attorney Jess Palsis ba yun? Sabi, sana wag nang sagutin ng ombudsman. Wag nang sagutin ng ombudsman yung final na counter affidavit ni Marcoleta para for resolution na kaagad. Mabilisan na yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.